Pilipinas, una sa ating mga balita, natuldukan na ang binansagang Senate Flix matapos ang ilang linggo. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tapos na ang Senate Flix at back to work na muli ang mga senador. Anya kabilang sa tututukan ngayon ng Senado ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bills at paghahanda para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Nanawagan din si Gatchalian sa mga senador na simulan na ang committee hearings at paghalal ng mga miyembro. Bukod dito, tuloy-tuloy umano ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa PNP, AFP, MMDA, Pasay LGU at National Intelligence Coordinating Agency na bahagi ng physical preparation sa impeachment. Una rito, tumagal ng halos 2 linggo ang leadership dispute sa Senado matapos questionin ng Cayetano Block ang quorum sa nakalipas na sesyon noong June 3. Tapos na ang Senate Flix, back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. Umarangkada na ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagaman hindi bukas sa publiko, layo nito na maiayos ang trial proper bago formal na simulan sa July 6. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Nagsimula na ang pre-trial conference sa kinakarap na impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Full force na dumating sa Senado ang mga miyembro ng prosecution panel sa pangunguna ni Batangas Representative Jervil Luistro, Representative Leila de Lima, Chel Jokno at Joel Chua. Bukod tanging si Dinagat Island, Representative Kakabagaw ang hindi nakadalo dahil may pumanaw na miyembro ng pamilya. Kasama nila ang kanilang mga private prosecutors sa pangunguna ni Attorney Lorna Kapunan at mga abogado mula sa Pecabar Law Office. Dumating din ang panig ng defense na sila naman ang magtatanggol kay VP Sara Duterte. Ito ay sa panguna ni na Attorney Michael Poe at Attorney Sheila Sison. Kapansin-pansin na ang babata ng mga abogado na nasa panig ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Renato Bantug Jr. na siyang Senate Secretary at magsisilbing Clerk of Court sa impeachment trial, ang pre-trial conference ngayon ay alinsunod sa sinusunod na impeachment calendar. Sa pagharap ng prosecution at defense ay dito magaganap ang stipulation o pagkakasundo sa mga ebidensya na ilalahad sa trial. Ang pre-trial conference ay ginagawa sa layuning mapabilis ang proseso ng trial ng kaso. Ilang minuto lamang ang ibinigay sa media para kumuha ng mga larawan at video sa conference room kung saan isinasagawa ang pre-trial conference dahil ito ay sarado sa publiko. Batay sa impeachment calendar ay sa July 6 magsisimulang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa mga reklamong hindi tamang paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at abuse of power. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilinaw ni PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. na wala itong special instructions upang manmanan si Senator Bongo at iba pang posibleng hainan ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Sa gitna ito ng mga ugong na naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban kay Go at sa 2 police officers. Ang mga detalye babalita ni Edniel Parosa. Kapwa nilinaw ng Department of the Interior, Local Government at ng Philippine National Police na wala pa silang natatanggap na kopya ng bagong warrant of arrest buwat sa International Criminal Court. Salungat ito sa inilutang ni Davao City Representative Pulong Duterte sa kanyang social media post na nagsasabing may warrant daw umano ang ICC laban kina Senador Bongo at 2 hindi mo na pinangalan ng dating police official. Sa text message ni DILG Secretary John Vic Remulla sa PNP Press Corps, sinabi niyang nakipag-ugnayan siya kay Justice Secretary Frederick Vida. Pero binanggit umano nito sa kanyang wala pa silang kopya ng naturang warrant. Sa panig naman ng PNP, sinabi ni Acting Public Information Chief Police Colonel Allen Reyco na basta't may matanggap silang go signal mula sa lehitimo at competent authorities, handa silang ipatupad ang kanilang mandato.
Pero sa ngayon, wala pa unang official communication o documentation hinggil sa issuance na nabanggit naman na bieto de aresto. Dahil dito, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi pa kailangang manmanan ng galaw ng mga subject ng haka-haka. Ibig sabihin, wala pang tracker teams na ipinakalat ng CIDG na sila nakatoka sa paghanap ng mga wanted, lalo na ang mga individual na tinutugis ng ICC. Magugunitang sa kumpas ng DOJ, sumunod ang PNP, bago magpatupad ng manap kontra kay Senador Ronald De La Rosa. Ito'y kahit may lumitaw na noong warrant kay Bato bilang isa sa mga sinasabing co-perpetrators ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay naranatiling at large si De La Rosa, pero nagsuko na ang kanyang kampo ng higit sa 20 sa 100 itong baril. Tiniyak naman ng PNP na nananatiling competent ang pulisya sa pagpapatupad ng tungkulin nito alinsunod sa umiiral na batas. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglatag ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng komprehensibong security plan para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin, nagkaroon na sila ng coordination meeting para rito. Babantayan anya ng hanay ang labas ng Senado, may hiling man o wala ang liderato. Mahigit 600 pulis ang nakaposisyon sa tapat ng kapulungan ngayong magsisimula na ang pre-trial conference ng impeachment. Kayo ba ay nasuklian na ng candy sa mga sari-sari store o hindi naman ay sadyang kulang ang inyong sukli? Alam mo bang may batas na nagbabawal sa ganitong mga gawi at maaring maharap sa ilang parusa? Kung ano yan, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Parte na ng buhay na bawat isang pagbili ng mga produkto o serbisyo. Kasama rito ang pagbabayad ng sapat o hindi naman ay kailangang suklian dahil buo ang binayad. Pero sa ilang mga pagkakataon, lalo na sa mga sari-sari store o mga tindahan sa eskwelahan at ibang establishmento, may ilang karanasan na sa halip na pera, ang ipang sukli ay candy o ibang bagay binibigay na nagtitinda. Ang ganitong gawi ay pinagbabawal sang-ayon sa Republic Act No. 10909 o ang No Shortchanging Act. Nakasa dito na obligasyon ng mga tindahan o mga business establishment na ibigay ang tamang halaga ng sukli sa mga consumer. Ipinagbabawal din na magsukli ng ibang bagay bukod sa ginagamit ating Philippine currencies o humingi ng pahintulot sa mga consumer na iba-ibang sukli sa kahit anong dahilan. At sino man lumalabag dito ay maaaring maharap sa multa ng 500 pesos o 3% ang gross sale o ng kinita sa araw na iyon para sa first offense. Sa second offense, aakyat ang multa ng 5,000 pesos o 5% ang kinita at 15,000 pesos naman o 7% ang kinita at 3 months suspension ng license to operate ang para sa third offense. At kung maulit pa ito sa fourth offense, 25,000 pesos na ang multa o 10% ang kinita ang parusa at mare-revoke ang kanilang license to operate. Kasama rin sa ibabayad ang halaga ng sukli na hindi tamang ibinayad sa consumer. Kaya naman kung makaranas ng mga pinagbabawal sa batas na ito, maaaring magpasa ng complaint sa Department of Trade and Industry o DTI na hindi lalagpas na 10 araw na magawa ang violation. Kaya kung meron pa kayo nakikitang pinagbabawal na akto o meron kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, hinirang bilang kampyon ng PBA Season 50 Commissioner's Cup ang Barangay Ginebra San Miguel. Matapos nitong talunin ang TNT Tropang 5G sa Game 7 Finals na ginanap kagabi. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint Millie Borja. Bumalik sa trono ang Barangay Ginebra San Miguel matapos talunin ng TNT Tropang 5G with 88-76 final score sa Game 7 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals noong Miyerkules sa Mall of Asia Arena. Sa harap ng 24,617 fans, nasungkit ng Gene King sa kanilang 16 PBA Championship at unang titulo mula pa noong 2023 Commissioner's Cup. Muling pinangunahan ni Justin Brownlee ang Ginebra na may 29 points, 13 rebounds at 5 assists habang nag-ambag si Scottie Thompson ng 19 points, 10 rebounds, 7 assists at 3 steals. Wala akong masabi. Just thank you Lord and I just want to celebrate this one. So wala talaga akong masabi. Just thankful sa nangyari ngayon sa lahat sa amin. Everybody happy.
I think naging motivation yung struggle. Syempre, ang gusto ko lang naman is makuha tong panalan to, makatulong sa team, whatever it takes, no. It's not about aggressive sa offense. I think aggressive, total effort sa lahat ng bagay. Hawak ng TN3 ang 63-56 na bentahe sa uling bahagi ng third quarter, pero gumawa ang Ginebra ng mahalagang 12-0 run na sinimula ni Brownlee upang balikan ang momentum at magkaroon ng 68-63 lead papasok sa fourth quarter. Nagsimula ang final period sa free throws ni Japet Aguilar matapos magpa-foul si Chris McCullough bago tumugon si RR Pugoy para sa TNT. Nanatili dikit ang laban bago nagbukas ng lamang ang Ginebra sa pamamagitan ng malaking corner 3 ni Nards Pinto na may 3 minutes and 4 seconds na natitira para sa 80-74 advantage. Tumugon si McCullough para mapanatiling buhay ang TNT, pero sinagot ito ng 3-pointer ni rookie RJ Abarientos upang tuluyang masiguro ang tagumpay ng Ginebra habang naubos ang oras ng TNT tropang 5G. You always want to overcome your past failures, and no doubt we felt like we failed against them. This was a terrific series in itself. We played some really good series with them before. The last game 7 we played with them and went into overtime, and we lost in overtime. So, I just think that, again, it just comes down to the players, the team that's going to just really, as Scotty said, stay aggressive, do whatever it takes. It's not going to be a pretty game. We knew that coming in, and we knew we'd have to really, really struggle for it. And it was a hard struggle the whole series. Hinirang na Finals MVP si Thompson habang Best Player of the Game naman si Brownlee. At siya namang latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paniguradong exciting ang bawat train ride ng Bloom sa fans ng Nation's girl group na BINI. Dahil parang kasama na rin bumiyay ang pantropiko hitmaker sa inilunsad na BINI hand grip sa LRT1. Narito ang report. Tiyak maraming Blooms o fans ng BINI ang sumakay sa LRT simula kahapon. Huwag muna tayong umuwi talaga ang feels dahil ang 8 tampok sa hand grips ng LRT1 4th generation train. Kung saan hawak ka kay Maloy, kapit ka kay Aya para di ka matumba ang atake. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, proyekto ito ng Colette of Fan Suporta, dedicated fan group para kay BINI Colette Vergara, just in time bago ang kick-off ng Signals World Tour sa MOA Arena sa darating na weekend. Hirit naman ng ilang fans, pwede raw bang iuwi ang hand grips? Habang may nag-request pang sana meron din sa MRT. Ang BINI hand grips may silayan sa LRT1 4th generation train hanggang July 17. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw na po ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.